Guys, sino sa inyo ang nakapanood ng tila pasabog daw di umano ni Senator Amy Marcos kahapon sa plenary sa Senado? Kumbaga mga kaparokya, kahapon niya po ay nag-privilege speech si Amy Marcos at yun niya po mga kaparokya, for sure sa mga nakapanood po ay marami pong nabwisit, marami pong naasar dahil nga po tila fake news ang video na inilabas nga po nito na ayon dito ay mayroon daw pong binubuong Constitution Assembly si Senator Tito Soto or dating Senate President Tito Soto at Congressman or Speaker D na kung saan ay may term extension daw na bubuin ang Kongreso sa pangunguna nga po yan ng dating Senate President Tito Soto. At tila dinadamay pa nito mga kaparokya ang butihing Mayor Vico Soto sa conspiracy theory nito na kung saan ay ang dahilan daw po kung bakit nag-suggest si Tito Soto na pababain ang age para makatakbo ng presidente from 40 ay magawing 35 ay dahil nga po kay Mayor Vico Soto. May mga pasabog din po to mga kaparokya na naglalayong pataasin naman daw mga kaparokya yung age from 40 ay gagawing 50 yung taon para tumakbo sa presidente nang sa gayon ay hindi nga po makatakbo sa 2028 presidential election si Vice President Sara Duterte. Well, mga kaparokya, kahit hindi po pataasin ang age limit para makatakbo sa highest position ang isang kandidato, partikular nga po si Sara Duterte, ay hindi naman po talaga mananalo si Sara Duterte. Lalo na't unti-unti na nga pong lumalabas yung tila garapalan, tila pambababoy, at kasinungalingan na ginagawa or ginawa nga po nito sa bansa. So yun nga po mga kaparokya, for sure marami nga po ang na-disappoint sa fake news na pasabog nga po ni Amy Marcos at yun nga po, dinamay pa po nito ang butihing Mayor Vico Soto. So yun nga po mga kaparokya, nakakalungkot lang isipin na ang kapatid mismo ng ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos ang siyang sumisira pa po sa kanyang administrasyon. Kung ano-ano pong pasabog na kasinungalingan po ang inilabas laban niya po sa administrasyon ng kanyang kapatid. Kaya nga po, di nakatiis at talagang umalma nga po ang minority bloc sa conspiracy theory na nilabas nga po ni Amy Marcos. Dito ko masasabi mga kaparokya na nawawala na nga po sa tamang katinuan si Amy Marcos. Gamit na gamit siya mga kaparokya ng sino man po nang gagamit sa kanya dahil alam ng mga ito hindi matitiis ni Bongbong Marcos, ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kadugo, ang kanyang kapatid. Kaya pinagsasangkalan mga kaparokya si Senadora Amy Marcos. Napakabait kasi mga kaparokya ni Bongbong Marcos. Napakatahimik, pasensyoso at talagang inaanalisa muna ang mga bagay-bagay. Kaya minsan mga kaparokya, nakakadismaya rin po ang pagiging mabait, ang pagiging tahimik ni Bongbong Marcos. Nakakalungkot mga kaparokya na ang sarili mong kapatid ang iyong tinitira, ang iyong sinisiraan. Kaya kahapon mga kaparokya ay hindi na nga po nakapagtimpi at hindi na nga po napigilan ni Senador Migs Zubiri ang sumagot sa tila paratang at fake news ni Amy Marcos. Na ayon dito, kung ganito daw po si Amy Marcos sa pamahalaang Bongbong Marcos ay sabihin niya, murahin niya ang kanyang mismong kapatid. Lahat po mga kaparokya ng minority bloc ay talagang sinupalpal nga po ang tila conspiracy theory at fake news na inilabas or pasabog ni Amy Marcos.
Ang nakakatawa mga kaparokya dito ay binawi nga po ni Amy Marcos yung video kinalat niya sa Senado. Mga kaparokya, kahit pa po bawiin niya yon, the damage has already been done. Tapos na, nagawa na nito yung kanyang purpose na sirain, lalo ang Senado, sirain ang pamahalaang Bongbong Marcos. Pati si Mayor Vico Soto na napakatino na nagtatrabaho ng maayos ay idadamay niya po sa kanyang kasinungalingan. Nakakatawa na nakakainis mga kaparokya dahil naglabas siya ng video na wala man lang kaakibat na physical evidence. Kaya talagang masasabi natin na fake news at diversionary tactics para hindi mapag-usapan yung mga naganap na sigalot or mga hindi naganap na maganda last week sa Senado. Ang mga kaparokya, marami sanang magagawa at mapag-uusapang mga problema patungkol sa bansa kung hindi naglabas mga gantong black propaganda ang kampo nga po ng mga Duterte sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. Planado yan mga kaparokya para i-divert or malihis ang kinakaharap na problema ng Senado. Kumbaga mga kaparokya, sira na lalo pa pong sinisira ni Amy Marcos at ng majority na mga senador ang institusyong kinaiingatan ng mga senador. Kaya ngayon mga kaparokya, sobrang baba ng ratings ng Senate. Mas mataas pa po ang ratings ng Congress kaysa sa Senate. Yan nga po yung isa sa hindi po maisip ni Panfilo Lacson na mangyayari na tinatalo na nga po ng Congress ang institution, ang Senate institution. Kaya nakakalungkot mga kaparokya na may isang Amy Marcos na kapatid pa po ng kasulukuyang Pangulo ng Bansa ang sisira sa administrasyon ng kanyang kapatid, ang sisira sa institusyon ng Senado. Kaya kung ito lang ang magiging leader mga kaparokya ng ating bansa, parang nakakahiya maging Pilipino. Hindi mo maipagmamalaki na ikaw ay isang dakilang Pilipino dahil sa mga katulad nitong politiko na tinatakpan ang baho ng kanyang mga kapanalig. Dapat dito mga kaparokya kay Amy Marcos ay imbestigahan. Imbestigahan na po ng pamahalaang Bongbong Marcos dahil nagagamit na nga po ang kanyang kapatid sa puros kasinungalingan, puros black propagandang inilalabas nito. Kahit alam natin mga kaparokya na fake news ang kanyang mga pinagsasabi ay kung iisipin mo, nakakabwisit po talaga si Amy Marcos. Lalo na kahapon mga kaparokya habang nag-privilege speech siya, palinga-linga mga kaparokya yung mata niya. Parang alam niya sa sarili niya na fake news ang kanyang inilalabas na pasabog. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo patungkol dito? Paki-comment naman po sa comment section ng video na ito ang opinion nyo or ang reaction nyo hinggil nga po dito.